Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatulad. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Ining inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Office of Civil Defense naka-standby nga magresponde kasunod sang linog nga nagluntad sa Mindanao. Aktibo nga partisipasyon sa publiko ginapangabay sa OCD-6 sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. More power, nagpahamtang sang call center studio. Daraklan kag PCIC naghiwat sang mass enrollment sa mga ARB. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Nagpabutyag sang kahandaan ang Office of Civil Defense Western Visayas sa pagresponde kasunod sang linog nga nagluntad sa Mindanao region. Sunod kay OCD-6 Director Raul Fernandez, nag-standby ang ahensya kang nagahulad sang mando alin sa ila Central Office natoy sa imuon nga augmentation. Dugang pagsang opisyal, may mga personnel kag equipment man ang member agencies ng RDRMC nga sarang magamit for rescue operations. Sa karon, ang mga regional offices ng OCD sa Mindanao region ang nauna na nga nag-rescue sa mga apektado nga residente labi na sa General Santos City. Samtang sa ibang panaton nga balita pagkataksyon ng kahandaan sa mga pumuloy sa linog sa iwatang nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Hunyo 18. Sa Western Visayas, ang pilot area among Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Sunod kay Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, importante nga regular ang pagpanghanda sa mga pumuluyo sa linog agon mapataas pang hibalong kaso may magluntad sa ila lugar. Strategic man ang pilot area subong, maun isa ini ka ospital kag diri mahibalo ang kung paano mag-evacuate labi na nga madamo nga pasyente ang ilagi na cater kada adlaw. Ginapangabay sa OCD-6 ang tanan nga magbuylog sa second quarter NSED kag ulupod nga mag-duck, cover, and hold. Sa ibang panaton nga balita, mas mahapos ng pagpamangkot kag pag-report sang emerhensya ay mas madamo na nga tawag ang masabat sang more power matapos nga nagpahamtang sila sang call center studio. Mangod sang bag-o nga pasilidad, ginapangabay sang more power ang tanan nga konsumidor nga i-save ang mga bag-o nga numero kag i-update ang record sa good masigurang tayuyon nga komunikasyon. Ang hotline number 0335266673. Mobile number 0917-557-6130. Para ng pagbag-o ni Moore para sa kayuhan sang publiko. Sa ibang panaton nga balita, DAR, Aklan kag PCIC nagiwat sang mass enrollment sa mga ARB. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 15 minutos magalikat sa takna ang alas 4 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka panumdo. Magabalik lang ang Headliners Was.
Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go. Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. On a solid rock. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapuetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 4:19 sa hapon. Balik sa aton ng pagpangalaga diri sa Headliners Boss. Daraklan kag PCIC nagiwat sang mass enrollment sa mga ARB. Detalye sang balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Sa probinsya sa Aklan kag Philippine Crop Insurance Corporation sa paghiwat sang mass enrollment sa mga agrarian reform beneficiaries sa ARB sa banwa sang Libakaw kag Balete. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga farmer beneficiary nga makabaton sang bulig pinansyal sa tion nga may ara sang kalamidad kag iban pa nga panghangkat sa Balete. Lakip sa mga enroll ang mga ARB gikan sa mga barangay sang Feliciano, Morales kag Arcangel. Samtang sa Libakaw, tigayon nga na-enroll ang mga manguma sa barangay Ortega.
ang mass enrollment kabahin sa mga pagtingwa sang daraklan nga mabuligan ang mga benepisyaryo sini nga makaangkon sa mga programa kag suporta sa gobyerno kag mapaayo pa ang ila kahimtangan. Para sa Radyo Pilipinas, para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dugang nga loading kag unloading signages ang ginpahamtan sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. Lakip sa area ang ginbutangan ang Ortiz Street, City Proper Area, sa katuyuan nga magapasanyo pa sa traffic management ka makatagiya sa mga motorista sa lugar. May kabugusan nga 74 units ang signages ang natala ng ipahamtang sa nagkalain-lain nga strategic area sa syudad. Pagisini mas masuportahan pa ang programa sa traffic regulation kag syudad, sang syudad maduso ang disiplina sa motorista kung mapasangkad man ang kampanya sa road safety. Sa iba pa naton nga balita, Ilongga athlete nga nagatagdungog sa pungsod ginhatagan incentive sang Kapitolyo. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Nakabaton sang 30,000 pesos cash incentive gikan sa Iloilo Provincial Government ang 16 anyos nga basketball player nga si Ruiza Olmo Sangkalinog bilang pagkilala sa iya nangin kontribusyon sa kampanya sang Pilipinas sa 2025 ASEAN School Games Girls Basketball Tournament. Ginhatag nanday Provincial Administrator Raul Banyas kag Iloilo Sports Development and Management Office Representative Ray Cabarles ang cheque sang insentibo. Sunod sa Kapitolyo, kabahin ini sa padayon nga suporta sang probinsya sa mga atletang Ilonggo nga nagadala sang dungog sa Iloilo kag sa pungsod sa mga international nga paindis-indis. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Migrant Workers Day giniwat sa Negros Occidental o nagpanagtag sang mga bulig pinansyal. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas, report. Nagselebrar sa Migrant Workers Day ang kapin 500 ka Negrense Overseas Filipino Workers o kun OFW sining karon lang. Ang selebrasyon isa ka tuigan nga aktibidad nga ginahiwat kada Hunyo agud kilalahon ang mga sakripisyo kag kontribusyon sa mga OFW sa bugos nga kalibutan. Sa aktibidad, nagpanagtag ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sang tig 20 mil pesos ka livelihood package kag financial assistance sa 50 ka benepisyaryo sang Balik Pinas Balik Hanap Buhay program sa dalom sang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahang OFW o Kun Puso program. Nagbaton sang pauna nga 200 mil pesos nga balor sang livelihood grants ang OFW-led association sa Talisay City. Samtang 500 mil pesos naman ang ginbaton sang grupo gikan sa La Carlota City. Sa iya nagmensahe ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang OWA sa pagpanguna sang aktibidad. Gindayo man sini mga OFW sang probinsya sa ilang mga hinimuan para sila tag sa kapamilya kag sa pungsod kag nagpasiguro nga magapadayon ang lokal nga panguluhan sa pagsuporta para sa ila karaydan kag proteksyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, pagbaligya sang kanton nga human sa kalabasa buyon sang Dar Iloilo sa Banwa sang Sara. Detalye sang balita, JP Harvas. Radyo Pilipinas, Uwayon sa Department of Agrarian Reform o Dar Iloilo kaupo ng pila ka ahensya sa gobyerno ang pag-obra sang kanton nga human sa kalabasa sa Banwa sang Sara. Ang inisyatibo kabahin sa Village Level Farm Focused Enterprise Development o kung VLFED program sa diin mangin benepisyaryo ang LADAP o kung ang Ladsyola, Anoring, De Vera, Aldeguer, kag Padillos Agrarian Reform Cooperative. Suno sa Dar Iloilo, ang programa ginalauman magapasanyo pa sa panangabian sa mga katapos ang partiba kag magaduso sang value adding samtang gina-highlight ang potensyal sa mga produkto lokal. Nagalaw naman si Sara Mayor John Aying nga ang kalabasa kanton makasabay sa kompetisyon sa merkado kag mangintayuyon nga palangbian sa kooperatiba kag panwa sa palaabuton. Sa digsadatos ang Dar Iloilo, may 11 ka processing center sinalom sang BL-Fed program sa nanaytuhay nga panwa sa probinsya kag nagasuporta sa food kag non-food products. Kaupod sang Dar Iloilo sa sininga programa ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Office of the Provincial Cooperative Development Officer,
Taytay sa Kaswagan Incorporated kag lokal nga panguluhan sang Sara. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, nagapanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa media nga mangin mahinalungon kag siguron ang pagtumod sa mga individual nga involved karon sa mga hearing sa Senado. Suno sa AFP, ang nasambit nga mga individual ang wala na sa active service sa militar sa natabo ang mga ginaligar kahilabtanan nila kay hindi tanan anay miyembro sa Philippine Marine Corps. Ginapangabay sang AFP ang paggamit sang ilang mga pangalan o pag-identify bilang mga testigo afiant o kun anay staff bodyguard para malikawan ang sala nga pag-angot sa institusyon. Mga motorista sa Boracay nakabinipisyo sa giniwat nga outreach program sang LTO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Yara sa 78 kasalakyan ang napaidalom sa smoke emission testing samtang 70 naman ang nakaproseso sang vehicle renewal sa giniwat nga outreach program sang Land Transportation Office 6 Aklan District Office sa Isla sang Boracay. Kabahin sang 8th outreach program sang ahensya katuyuan sa aktibidad nga madulong ang serbisyo sang LTO sa malayo nga lugar kasubong sang Isla sang Boracay. Sa piyak sang pila ka mga pagpanghangkat at technical difficulties, igalipay naman sang LTO ang mandinalagon nga aktibidad sa diin nangin mahapos ang pagproseso sa mga motorista sa isla. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mayong balita para sa mga nagapangita sa trabaho may kapin 95,000 ka mga oportunidad sa trabaho nagahulan sa 55 ka mga lugar sa job fair sa bugos nga pungsod bilang kabahin sa ika-128 nga selebrasyon sang adlaw sang kahilwayan sa June 12, 2026. Ginpahig ni Labor Secretary Francis Tolentino nga mga 1,181 ka mga local ka foreign employers ang inalauman nga magapakigbahin sa dugang nga job fair nga ginaorganisar sang Department of Labor and Employment kag sang Public Employment Service Offices. Sa kabilugan, may aras ng 95,240 ka mga bakante nga posisyon ang nga magamit para sa aplikasyon sa nanuhay tuhay nga mga industriya. Ang mga nagapangunang industriya nga nagakinanglan sa mga mamumugon, nagalakip sang retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, kag akomodasyon, kag serbisyo sa pagkaon. Ang pinaka-in-demand nga mga posisyon, among sales clerk, kag store crew, production operator, construction worker, call center representative, kag service crew. Mayroon man sang one-stop shop services para sa mas madasig nga pagkuha sang dokumento halin sa nagkalailang ahensya sa gobyerno kang isang NBI, SSS, PhilHealth, kag pag-ibig. Ang TESDA magatanyag man sa mga oportunidad sa paghanas sa may kasarang para sa pagpauswag sang karera, samtang ang DICT magatag sa mga kurso sa paghanas ka mga programa sa micro-credential. Ang CSC yaraman sa paghatag sang bulig sa mga kinahanglanon sa eligibility. May schedule sang paghanas kag mga bakante nga trabaho sa gobyerno. Ginapanugyan sang dole sa mga nagapangita sang trabaho nga magdala sa madamo nga kopya sang ilang resume kag iban pa nga pre-employment documents sagud mapadasig ang pagproseso kag madugangan ang kahigayunan nga ma-hire on the spot. Ang dole trabaho agad magasugod sa Hunyo 10 sa 55 ka mga pinili nga lokasyon kag mayor nga mga mall sa bugos nga pungsod nagatuy ini sa paghatag sang gilayon nga obra kag paghimo sang kita para sa mawala sang trabaho kag may mga manubo nga kita sa sulod sang ilang mga komunidad. Nilauman sang dole nga madugangan ang numero sa mga pagkapasakop nga employers sa job vacancy sa masunod nga mga adlaw. Ang proyekto kabahin sang advokasya sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug mapasangkad ang disenteng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Samtang sa ibang panaton nga balita, DMW nagpanagtag sang livelihood grant sa 107 ka OFW sa Rion kag NIR sa idalon sang Enhanced Livelihood Program for OFW Integration. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Nagpanagtag sang livelihood grants ang Department of Migrant Workers o kon DMW sa 107 ka overseas Filipino worker o kon OFW sa Rion sa East kag Negros Island Region nga beneficiaryo sa idalom sang Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o kon ELPUR. Naglabot sa masobrang 1.6 million pesos nga livelihood grant ang ginhatag sa mga benepisyaryo kung sa diin kada isa nagbatang sa tig 15,000 pesos bilang kapital sa pagtukod o kung pag-expand sa mga gabmay nga mga negosyo. Giniwat ang simultaneous nga pag-turnover sang assistance kadungan sang konklusyon sang week-long celebration sang 31st National Migrant Workers Day sang DMW 6 kag DMW Negros Island Region. Ang selebrasyon nga giniwat tumarin Hunyo 1 to 5 nagatuyo
nga i-highlight ang commitment sang DMW sa kaayuhan, reintegrasyon kag paghatag sang oportunidad sa pangabuhian sa mga OFW pinaagi sa pagpauswag sang ila ihibalo kag abilidad, mga programa para sa kaayuhan kag wellness, mga serbisyo sa social protection kag mga inisyatibo para sa pagsuporta sa pangabuhi. Sa DMW6 may ginhiwat kanunay tuhay nga aktibidad lakip ang barista training kag personality development orientation, capacity building enhancement seminar sa Magna Carta for Filipino seafarers, kag financial awareness and small business management training. Ang DMW-NIR naman naghiwat sang libre nga medical consultations kag check-ups, PhilHealth Yaka pre-registration activities, kag may gimpahamtang man nga stall nga nagatanyag sang OFW-led businesses. Naghiwat man ang duwa ka regional offices ang libre nga haircut, manicure kag pedicure services sa OFW kag walk-in clients, kag mga libre nga massage services kag refreshment. Ang tema sang selebrasyon amo ang bayan, bayani, bayanihan. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, selebrasyon sang Araw ng Kalayaan sa Santa Barbara, all set na. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Liwat magahiwat sang flag raising ceremony kag programa ang banwa sang Santa Barbara para sa ulugo ng ika-128 nga Philippine Independence Day sa June 12, 2026. Suno kay Mayor Denny Superficial sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, maging dinapit sa okasyon si Department of Tourism Western Visayas Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez. Ginalauman man ang presensya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga opisyal sang Kapitolyo Probinsyal. Nagpadala man sang imbitasyon ang LGU sa mga national government officials agud magtambong sa selebrasyon. Nagpangabay naman si Mayor Superficial sa publiko ilabi na sa mga pamatanon nga hatagan sang dako nga importansya ang Philippine Independence Day. Sa karon handa ng banwa para sa selebrasyon nga pahayag sang alkalde mangin pareho ang dalagan sa mga nagligad nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iban panaton nga balita, padayon ang panawagon sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko nga mangin mahinalungon kang mangin kritikal sa ilang mabasa online, labi na sa tiwan sang tensyon politika sa pungsod. Sino kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bisan wala nila ginalapas ang kinamatarong sang aton mga kasimanwa sa pagpahayag sang ilang mga opinyon sa sining nga sitwasyon sa politika, hindi nila dapat pag-inganyuhon ang mga ini nga magsenyas o kung magpanguna sa anuman nga sahi sang kalakasan. Iloilo City Government handa sa pagdala sang bulig padayon ang ginapaligoon sa City Government ang disaster preparedness kasubong sa pagpatigan sang regular earthquake drills, simulation exercises kag pagpaayo sang emergency response systems. Kasunod sa natabo nga linog sa General Santos City kag kaiping nga lugar sa Mindanao, ginpabutyag ni Iloilo City Mayor Raisa Trias ang pagpasangkad sa pag-review kag pag-refresh sa safety protocols labi na sa mga lugar kasubong sang eskwelahan, barangay kag government offices sagud masiguro nga ang kahandaan sa mga institusyon sa emerhensya kasubong sang mabaskog nga linog. Ginpahayag sang alkalde nga nagaupod ang syudad sa kasubo sa mga pumuloy sang General Santos City. Ginmanduan man sini ang CDRRMC sa pagpakig-angot sa ila counterpart agud mausisa ang kaimtangan kag kahalitan nga gindulot sang linog sa dinhanda man nga magbulig ang lokal nga panguluhan sang syudad. Maopisyal sa DSWD Field Office in inspeksyon ng konstruksyon sa regional warehouse sa Pototan, Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas, In-inspeksyon sa mga opisyals ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang nagapadayon nga konstruksyon sa regional warehouse sa Pototan, Iloilo. Gimpangunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember, kaupod si Assistant Regional Director for Administration Belen Gibusion ang inspeksyon sa regional warehouse nga nahamtang sa Barangay Tumkon, Ilaya, Pototan, Iloilo. Kaupod sa duwa ka opisyal sa DSWD Engineers Kevin Santamena, Mark Anthony Tonogan, kag Sheila Blanco sa paglantaw sa physical accomplishments sa warehouse agud mapasiguro ang integridad sa infrastruktura kag kahandaan sa pag-accommodate sa relief goods. Ang warehouse nga may kalapadon nga 1,500 square meters sarang maka-accommodate sa 150,000 nga family food packs nga makabulig sa mas madasig nga distribusyon sa relief assistance sa mga malapit nga lugar ilabi na sa tion sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
DepEd Western Visayas nakabalag sa masobra 856,000 nga enrollees sa school year 2026-2027. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas report. Nakabalhang sa masobra sa 856,000 nga enrollees ang Department of Education Western Visayas para sa school year 2026 to 2027. Sa datos ng ahensya, as of June 9, may 856,570 na ka-learner hani sa kindergarten to grade 12 ang naka-enroll sa basic education. Sa masobra 856,000 nga enrollees, masobra sa 102,000 ang enrolled sa mga buluthuan sa Idanomson Schools Division Office of Aklan, masobra sa 108,000 sa SDO Antique, masobra sa 116,000 sa SDO Capiz, masobra sa 38,000 sa SDO Guimaras, masobra sa 367,000 sa SDO Iloilo, masobra sa 88,000 sa SDO Iloilo City, masobra sa 20,000 sa SDO Pasig, kag masobra sa 25,000 sa SDO Rojas City. Sa masobra 856,000 nga enrolled, masobra sa 780,000 sa ila ang enrolled sa public school, masobra sa 71,000 sa mga prepado nga buluthuan, kaya masobra sa 800 sa state university and colleges, kag local university and colleges. Samtang sa grade level naman, masobra sa 439,000 ka learner ang enrolled sa kindergarten to grade 6, masobra sa 284,000 sa grade 7 to 10, kag masobra sa 132,000 sa grade 11 to grade 12. Pahayag sang DepEd 6 nga padayon pa ang encoding sang datos nga posible magataas pa ang numero sa mga enrolled students sa sininga school year. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa iban pa naton nga balita, produkto sa St. Paul University Iloilo Top 1 sa June 2026 Physical Therapist Licensure Exam. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ulinyan ang nag-rank 1 sa June 2026 Physical Therapist Licensure Examination. Si Jeremy Errol Sikian sa St. Paul University Iloilo ang nakakuha sang national top spot sa PTLE sa tapos makaagom sang 92.80% nga rating. Si Sikian man ang nagaisahanon nga top-notcher sa PTLE nga nagikan sa bulutuan sa Western Visayas. Sa piyak nga bahin, rank 2 si Aldrey Derek Edu, samtang rank 3 si Ansley Reese Gapusan nga pareho nga graduate sa Mariano Marcos State University, Batak. Rank 3 man si Justin Dave Magbuo sang Lyceum of the Philippines University, Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagamiyato manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.